pinakamaliit na namumuno sa barangay, Panginoon. God, tulungan mo po sila, Panginoon, na magkaroon sila ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Banal ng pagkatakot, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang mga problema, O Lord God, ng aming bansa, Panginoon, lalong-lalo na sa korupsyon, Panginoon. God, maghari ka, ma-stop, maripilo, Lord God, ang mga bagay, O Lord God, na ginagawa nila kamalian, Panginoon. Lord, nagkaroon ng justice, O Lord God, sa aming bayan, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ang kumilos, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon,
liwanag. Nabibigyan po ng pag-asa, Panginoon. Ang sabi mo nga po sa Josue, chapter 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Father God, salamat po. Isa lang ito sa pangako mo sa amin, na siya po talagang pinanghahawakan po namin araw-araw, Lord God. Kaya Lord God, patuloy po kami naaaw. Patuloy po kami nasasamba sa Espiritu at katotohanan. God, samahan niyo po kami lagi, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah.
Tunay kang ika'y walang katulad. Tunay kang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord Jesus. Tunay nga, Ama, napakabuti mo sa amin. Patuloy mo kami iniinit, Lord. Kahit hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit, Lord, sobra po ang pagmamahal mo sa amin. Na maging ang buhay mo, Panginoong Jesus, ay inalay mo sa amin. Ang katawan mo ay nabayumay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Kaya Lord God, salamat po ng marami, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang ating pong pagsasaluhan na message ngayong umaga, ito po ay na-share sa isang online Bible study at pinalawak po ng Holy Spirit. At kung marinig ko po siya, talagang nagrema po siya sa puso ko. Grabe po ang naramdaman ko at talagang narinig ko po ang tinig ng Lord at sasabi sa akin na preach it. I-preach ko daw po siya. Ang tema po is our life testimony is essential. Sa Tagalog, mahalaga ang ating patotoo sa buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may patotoo ka ba? Meron ka bang praise report? Tawag natin yan, di ba? Praise report. Sige po, saglit po tayong tumayo. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, hinango po ang ating verse sa NIV ng Book of Mark, chapter 5, verse 19. Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He had mercy on you and how He has had mercy on you." Sa Tagalog po, pero hindi pumayag si Jesus. Sa halip, sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano Kanya pinaawaan." Let's all bow our heads. Heavenly Father, maraming pong salamat sa oras po ito na iyong mga anak ay pinagtipon-tipon mo sa lugar ito upang pakinggan ang iyong banal na mensahe sa aming kalagitnaan. Dahil alam po namin, O Diyos, napakahalaga ng aming mga patotoo, Panginoon. Napakahalaga po na ang lahat ng dakila at mabuting bagay na ipinaparanas, ipinagkakaloob niyo po sa aming buhay, ay maipahayag po namin ito, O Diyos, sa iba, lalo na po ang hindi pa nakakakilala at hindi pa nakakaranas ng goodness and faithfulness mo, Father God. Salamat po aming Diyos Ama sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na ibababa niyo po sa iyong lingkod na ang lahat ng lalabas sa aking labi ay galing lamang sa iyo at ang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa ay maranasan po namin sa oras na ito. Na kayo po, O God, ang mangungusap sa amin. Dito pa lamang, O God, sa loob ng iyong tahanan. God, mag-iinit na po't mag-aalam ang naisin ng aming puso na ipatotoo ka at ipahayag ka na ikaw ay tunay at buhay na Diyos. Salamat, Ama, sa iyong mga salita na aming pagsasaluhan. Nawa maramdaman namin sa oras na ito na mas pahalagahan namin ang iyong salita, pagkain ng aming kaluluwa at spirito kaysa sa pagkain ng aming pisikal. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan po natin. Ito po, nakakaupo na po tayo. Basahin ko po muna ang kabuuan
ng aklat ng Marcos, chapter 5, verses 1 to 20. Ang title po nito, Pinagaling ang Herasenong inalihan ng masamang espiritu. Sige po, pakinggan po natin ang kwento niya. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaki ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit talikala ang gamitin. Malilit siya ipangaw at kapusin ng talikala. Ngunit pinaglalagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasukil sa kanya. Araw at gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabululan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawa na siya ni Jesus. Siya'y patakbo, lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ano ang pakailan mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat inutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa tao ito. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugon niya at mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin nyo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok na sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nakuha po natin yung kwento. Meron pong isang lalaki inaalihan ng masamang espiritu. So lumapit po siya kay Jesus Christ. Alam po ni Jesus na siya inaalihan ng bad spirit, kaya sinabi niya, umalis ka sa taong yan. Inutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa tao ito. Tinanong siya, ano ang pangalan mo? Ang sagot, Pulutong. Ibig sabihin ng Pulutong, sila'y marami. Amen po? Kaya mahigpit nila pinakiusap kay Jesus na huwag palayasin sa lupain yon. Anong pinakiusap nila? Yung masamang espiritu nakiusap sa baboy sila ipasok. Ilang libo yung baboy? 2,000. So pumasok yung espiritong masama sa 2,000. Sila ngayon ang nahulog sa tubig at nalunod. Amen po? Amen. Doon po hinango yung verse. Yung lalaking pinagaling, nabalitaan siyempre ng mga tao, maraming nagmarites, maraming nagusyoso. Ngayon, paalis na si Jesus Christ, pasakay sa bangka. Yung lalaking pinagaling, ang sabi niya, sasama ako sa iyo. Pero ang pahayag ni Jesus, hindi siya pumayag. Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kita kinaawaan. Nakaka-relate po ba tayo? Amen. Every one of us has a story. Ako may story. Kayo may story din? Amen. We have different experiences. Some are painful. Masasakit na karanasan. Amen? Dramatic. Amen? Kaya tayo iyak ng iyak, may mga dramatic experiences tayo. Success, pero din tagumpay. And different struggles of daily life. Sino yung everyday talaga may iba't ibang struggle? Amen. Lalo pag mamasukan ka, no? May employer ka, may boss ka, may manager ka, na everyday, iba-iba yung topak niya, no? Everyday may struggle. Amen? Sa bahay, everyday may struggle. Pag may sumpong si nanay, may struggle ang mga anak. Pag may sumpong si misis, ina-attitude, may struggle din ang mga kabiyak na lalaki. Hindi po ba? Ganon din ang kabiyak na babae. Pag hindi okay si husband. Ganon din ang mga anak. Pag natitigas ang ulo, may struggle ang magulang. Amen? Kaya may iba't ibang kwento tayo na sineshare at dapat ibahagi sa iba. In Mark 5:19, Jesus set free a man
possessed by demons. Dito sa verse na ito, meron siyang pinalayang lalaki na napopossess ng demonyo. The man wanted to follow Jesus, but instead, Jesus gave him a mission. Instead na pasunurin o pasamahin ni Jesus yung lalaki, binigyan niya ng mission. Tayo, may mission tayo. Amen? Bakit ka nakakilala sa Panginoong Jesus? Bakit ka iniligtas ni Jesus Christ? Dito pa lang sa lupa, nararanasan na natin ang pag-ibig, ang pagpapala ng Diyos. Amen? Lalo na sa langit, sa buhay na walang hanggan. Merong pinagagawa ang Diyos sa atin. May mission po tayo katulad ng lalaking ito. Amen po? Sabi, go and testify. Humayo ka, magpatotoo ka. Amen? Kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo, sabi mo sa katabi mo, may ginawa na ba ang Diyos sa'yo? Ipatotoo mo. Amen? Sino yung naging masaya? Buhat lang siya nakakilala sa Panginoong Jesus. Sino yung kahit walang pera, mapayapa? Sino yung kahit ang tayong problema, may bagyo, may lindong, may baha, mapayapa? Dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Amen? Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Dapat ipatotoo mo yun. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, kaya hindi po chosen. You are chosen by God dahil may mission sa pagagawa ang Diyos sa'yo. This reminds us that one of the greatest tools for advancing the kingdom is our life testimony. Alam ba natin yun? Ang isang tool para ma-advance ang kingdom ng Diyos ay ang testimony mo. Amen? Ang ating patotoo, ang magpapalawak ng kaharian ng Diyos. Eh bakit tumatahimik ka? Bakit hindi mo ipagsabi? Pag nakakita ka ng di maganda sa kapwa mo, kwento ka ng kwento, pero yung magagandang ginagawa ng Diyos sa'yo, nahihiya kang ikwento. Sabi mo sa katabi mo, wag kang mahiya. Pag ibinahiya natin si Jesus ngayon, ikakahiya din na tayo. Amen? Ang ating testimony, buhay yan. Makapangyarihan yan. Amen? Number one, a testimony is a living evidence of God's power. Ang patotoo ay isang buhay na ebidensya na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Sabi niya sa Marcos 5:15, pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dati sinasaniba ng kawan ng masamang spirito, nakaupo siya at nakadamit at matino ng pag-iisip. Kaya natakot ang mga tao. Yun ang mga tao, nung nakita ng nabago na, matino na ang isip, natakot pa. Di ba? Pag hindi okay ang tao, pinag-uusapan. Nung gumaling, naging matino ang isip, kinatakutan. Amen? Yun ang mga hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pag tayo may nabalitaan tayo, pinagaling. Pumapalakpak ba tayo? Amen? Huwag natin sasabihin, bakit siya gumaling? Bakit siya pinagaling? Eh siyempre, buhay ang Diyos. Tumawag siya sa buhay at nakapangyarihan Diyos, kaya pinagaling. Ikaw naman na may sakit, kaya ka pinagaling. May mission ka. Ikwento mo si Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Hindi po galing sa pastora, masarap na po. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Imagine, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang nasa bulsa nila. Tayo kumakain pa rin. Hindi natin nararamdaman, di po ba? Pero sila magsusulit sila sa Diyos. Amen po? Amen. Kaya mas piliin po natin na ang Diyos ang siyang naghahari sa buhay natin. Amen? Kung sakali man sa panahon ito, marami kang gusto na hindi mo pa nakukuha. Kung sa panahon ito, parang pakiramdam mo, hindi ka mahal ng Diyos, bakit mas nananaga na yung iba? Kapatid, maghintay ka lamang. Pag bumuhos ang pagpapala ng Diyos sa'yo, rumaragasa yan. Bumubuhos, siksik, neglect, umaapaw! Palakpakan natin si Lord. Kasi ito nga, lalaki inaanihan na masamang spirito, ang
pagsagot niya. People could see the undeniable change. Nakikita ng tao ang hindi mapaliwanag na hindi mahigit ang pagbabago. Sabi mo naman sa katabi mo kung may pagbabago yan. Nakita ko nagbago ka. Nakita ko nagbago ka. Amen? Amen! Sabi mo sa katabi mo, nagbago na tayo katabi mo? Sabihin mo naman, kahit kunti. Kahit kunti, little, makita ko nagbago ka na. Amen? Ang Diyos pinabago tayo araw-araw. Undeniable change. Hindi yan mapapasubalian. Amen? Amen. Sabi po, the man was known for his brokenness. Wasak na wasak ang lalaking to. Living in tomb. Diba? Pag sa libingan ka na tumira, buhay ka pa, gusto mo nang mamatay noon. Kasi nasa libingan na, hindi po ba? Uncontrollable. But now, he is healed and restored. Mga kapatid, tayo before, talaga namang wasak tayo, di po ba? Parang hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin. Meron dito, wala nang magulang, wala nang ina, wala nang ama. Amen? May kapatid, hindi na nakikita, hindi nagpaparamdam, pero masaya ang buhay kasi may Diyos ka. Amen? Nawawala ang lahat ng kaibigan, pero if we have Jesus in our hearts, we have everything. Hindi natin kailangan tumira sa libingan. Amen? Ito pong lalaking ito, sobra ang ginawa ng masamang espiritu sa kanya. Tingnan nyo ang sabi lang ni Jesus, lumabas ka dyan. Amen? Mga kapatid, pag tayo nakakaranas ng mayroong mga naaalihan ng bad spirit, hindi natin kailangang magsisigaw. Sabihin mo lang sa pangalan ni Jesus, alis. Amen? Huwag mo sabihin sa katabi mo, baka... pwede mo ibulong. Pag yung misis mo, kuda na kuda, preach ng preach, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, Satanas, alis. Diba? Hindi alam ng misis mo yun. Totoo naman yun, diba? Sino dito nakakaramdam? Si pastor nakakaramdam. Kayo ba hindi? Na minsan inaalihan tayo? Ikaw na magsabi sa sarili mo, bad spirit, out. Diba? Diba, hindi mo bisa mapaliwanag eh. Bakit yung bad spirit nakakapasok? Kaya dapat magbabantay. Naiinis ka pa lang, mag-pray ka na. Nakita mo yung ayaw mo makita, may nakapasok na inis, magdasal ka na. In Jesus' name, linisin niyo po ang puso ko. Amen? Sabi po, our life testimony, like this man, is the visible proof of an invisible God. Imagine, yung patotoo ng buhay natin, isang nakikita. Amen, visible. Nakikitang katotohanan na ginagawa ng invisible God. Diba? Ang Diyos hindi natin nakikita, pero yung ginagawa niya sa atin, nakikita natin. Amen? Madalas na problema natin lahat, pera. Amen? May bayarin, kuryente, lahat. Pero nagtataka ka pag magbabayad ka na, may pambayad ka. Amen po? Sad to say, ako po, isa sa bahay, inaabot ko minsan kuryente, tubig, 20,000 a month. Sabi ko, Lord, talagang kahit ikaw ang tingin mo sa akin, mayaman ako, no? Sa biyaya ng Diyos, nababayaran naman. Amen? Palakpakan po natin, Diyos. Pag sinabi ko sa Diyos yung kailangan mo, talagang ipapakita niya sa iyo, anak, ako ang bahala dyan, huwag ka lang ma-stress. Amen? Number 2, a testimony brings glory to God, not to us. Alam na alam po natin to. Ang patotoo ay nakapagbibigay karangalan sa Diyos, hindi sa atin. Kaya mag-iingat naman tayo. Pag tayo nagpapatotoo, huwag natin itataas yung sarili natin. Sino itataas? Si Lord. Jesus didn't tell the man to glorify his own story, but to magnify how much the Lord has done and how He had His mercy. Tinuruan na Jesus ang lalaki ito na ipagsabi mo ang ginawa ko sa iyo. Hindi mo ipagsasabi yung kredito sa iyo. Na kaya ikaw umasenso, magaling ka. Amen? Kaya ikaw ay yumaman, mahusay ka. Amen? Kaya
ikaw ay lumakas kasi talagang ibinigay mo yung oras mo, sumba dito, sumba doon, lumakas ka, uminom ka ng vitamins. No, at parangalan mo si Lord. Iba po yung lakas na galing kay Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Iba yung lakas at kagalingan na galing sa Diyos. Our testimonies must highlight God's goodness, not our own achievements. Sabi po sa awit 115:1, Panginoon, hindi kami ang dapat parangalan, kundi kayo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Amen? Lagi natin sasabihin niyo sa Diyos, Panginoon, ikaw ang dapat parangalan sa buhay ko. Yung kabutihan mo at katapatan mo, yun ang dapat mong ipagsabi, yun ang dapat mong ipatotoo. Hindi yung galing ko, hindi yung lakas ko. Agree ba kayo doon? Amen. Alam niyo, pag ganun tayo kay Lord, lagi na tayo i-bless. Amen? Kasi nakikita ng Diyos ang sarap pagpalain ng anak kong to. Pag pinagpala ko siya, lagi siyang grateful and thankful. At pinapahayag niya ang kabutihan ko sa Kanya. Amen? God deserves the highest glory and honor. When we testify, yung ating pagpapatotoo po, yung ating pagbabago ay pagpaparangal sa Diyos. Sige po, seryoso to. Wala na pong biruan. Sino po dito ang talagang binago na ng Diyos? Amen. Masasabi mo, may nabago na? Amen. Wow! Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. At talong! Gusto mo ba mabuhin pa? Amen. Gusto pa natin mabuhin tayo araw-araw? Amen. Amen. Glory to God. And number 3, a testimony is evangelism in everyday life. Ito po ang pinakamahalaga. What is evangelism? Ang evangelism po ay pagpangangaral o pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Habang tayo nagpapatotoo, ipinangangaral po natin yung araw-araw nating buhay sa iba. Amen? Kaya pag tayo humahayo, kailangan yung ating gawain laging mayroong praise report o life testimony. Amen po? Para yung nakakapakinig, alam nila na kaya lang tayo nakakapaglingkod, kaya lang tayo nagiging mananagumpay dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen po? Sabi po dito, the man was told, go home! Go home to your friends! Or go home to your own people. His first mission field was his family, friends, and community. Sabi po, ng speaker na napakinggan ko kaninang madaling araw. Sabi ko kasi dito punta ka sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Ang first mission natin, yung family natin, friends and community. Sino dito yung nag-iisip na parang di naman ako pinapaniwalaan ng pamilya ko? Parang di naman ako pinapaniwalaan ng kaibigan ko, ng mga kakilala ko? Totoo, aminin niyo, sino nakakaisip ko? Wala? Totoo po yun. Nagkakaroon tayo ng ganong kaisipan. Alam niyo, sabi kanina madaling araw, yung preacher na napakinggan ko, ang lahat ng tao, walang issue kay Lord. Lahat ng tao, alam na may Diyos. Pero hindi lahat tumanggap na kay Jesus Christ, katulad natin, as Lord and Savior na kanyang. Ang sabi ng tagapagsalita, ang nagkakaproblema sa taong nagbabahagi. Hello? Nandyan ba kayo? Amen. Nagkakaproblema, bakit hindi sila maniwala sa atin? Kasi nahihirapan tayo, isa pamuhay yung bagong tao na tayo. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang na. The old has gone, the new has come. Amen? Kapag ikaw sa sarili mo, nararamdaman mo na parang kahit pamilya mo hindi ka paniniwalaan, kaibigan mo o mga tao sa paligid mo, check yourself, maaari nga na hindi ka pa talaga nakakasunod sa Diyos. Amen? Tama po ba yun? Kasi tayo nakakaalam kung the old has gone, the new has come na. Bago
nilagay lang sa isang tabi, hindi kinain. Di po ba sinasalamin tayo ng tao? Naku, Bible ng Bible yan eh. Praise the Lord dyan. Eh makakita nga lang yan ng dumi sa gate niya, nagwawala na yan. Di po ba? Pang-araw-araw na buhay. Amen? Amen po! Kaya po talaga, ang maging tagasunod ng Panginoong Jesus ay hindi po madali. We need to sacrifice. Tama? Isasakripisyo natin yung sarili natin. We need to deny ourselves. Isasakripisyo natin lalo ang mga dila natin. Amen po. Naunawaan po ba natin? Kaya ang sabi po dito, a testimony is evangelism in everyday life. We don't need a pulpit. Ito po, pulpito to, tama? Hindi natin kailangan ng pulpit. We don't need a pulpit to share our life testimony. Our greatest witness is in our daily conversation. Hindi natin kailangan ng pulpito. Yung pagpapatotoo natin sa pang-araw-araw natin, pakikitungo sa tao, pakikipag-usap, yan po ang buhay na patutuo. Amen. Nakuha niyo po ba si Pastora? Isipin natin. Mag-example tayo. Kailan mo huling nasigawan at na bad words ang husband mo, ang wife mo, o anak mo? Yan po ang pinakamahirap eh. Diba? Talagang pigil na pigil tayo, pero pag minsan hindi natin na kaya, mampupulyaw na naman tayo. Amen? Amen! Lalo na yung mga ng 7 a.m., 7 p.m., ano? Sasabihin ng mga anak natin, ayan na naman si nanay. Kanina lang, Bible study yan. O ngayon naman, kudaran naman, galit na galit. Dito ba? Nakaka-relate po ba tayo? 2 oras tayo nakaupo, di po ba? Sa online, umaga, 2 oras sa gabi. Pero meron lang hindi magandang pangyayari. Ano na po nangyayari sa atin? Hindi mapigilan yung bibig. Ano po? Nakapagsalita na hindi maganda. Kaya nga dapat ang prayer natin, Lord, baguhin mo ako araw-araw. Palakpakan natin. Kasi hindi pa naman siya tapos sa atin eh. Di po ba? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Our life testimony may be is the only sermon some people will ever hear. Ang ganda po niyan. Yun daw, buhay na yung patutuo ng ating buhay, maaari. Yun lang ang narinig na sermon. O pagbabahagi ng salita ng Diyos yung ating mga nakakausap. Amen? Kaya very effective and very essential sa evangelism yung pag-share natin ng ating life testimony. How God transformed us. Kung paano tayo binago ng Diyos. Kung paano tayo biniyayaan ng Diyos. Amen? Kung paano mula sa kawalan nagkakaroon tayo. Amen po? Kung paano minsan simple lang, hindi ka masakay. Uuwi ka, wala kang masakyan. Isang bulong mo lang kay Lord. Lord, magpadala ka naman ng sasakyan. Minsan hihinto pa sa harapan mo. Minsan libre pa, walang bayad. Hindi ba? Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Dapat yung mga simpleng bagay na yun, sa ating pakikipag-usap, kinukwento natin yun. Sino dito ang maraming kakilala hindi nagsisimba? Hindi nakakapakinig ng sermon? Taas kamay. May kilala kayo na hindi nakakasimba? Hindi nakakarinig ng sermon sa church? Tayo ang mag-share sa kanila. Amen? Pag nag-message sila sa iyo, napakahirap ng buhay. Sabihin agad natin sa kanila, lahat talaga nahihirapan, pero ang biyaya ng Diyos ay laging sapat sa ating lahat. Amen. So yun yung naririnig nilang sermon. Hindi sila nakaka-attend ng church, pero may mission tayo kay Lord. Amen? Pag uwi natin, sabihin natin sa ating mga anak, ano yung narinig natin dito? Amen. Amen. Ang problema, lumalakad ka pa lang, kasama mo si sister, pagdating dito, ang ganda ng message, di ba? Pag uwi mo ng bahay, ano yung preaching? Hindi ko maalala, pero basta maganda. Amen! Nayayara, tama! Di ba? Amen ka ng amen dito, ang ganda-ganda ng preaching. Ang tinanong na, ano yung preaching sa church? Maganda. Praise the Lord nga ako ng praise the Lord. Ano nga? Hindi ko maalala, basta maganda. Ala,
sinasarhan, binubusalan ng demonyo yung bibig natin para hindi tayo makapagsalita. Kaya dapat labanan yun, di ba? Pag wala ka nang maisip, sasabihin mo sa tanong sa'yo, magsimba ka na kasi para di ka tanong ng tanong. Nakakatawa. Pero sa totoo lang, tayong pinili ng Diyos, meron tayong pagkukulang. Sino ang amin na may pagkukulang siya? Amen! Lahat po tayo may pagkukulang. Kinakapos tayo na ibahagi sa iba yung natututunan natin, yung naririnig natin sa loob po ng gawain ng Panginoon. Amen? Sabi po sa Revelation chapter 12 verse 1, they triumph. Ibig sabihin ng triumph, nagtagumpay. Amen? Over him, kanino? Kay Satanas, sa Diablo. By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives. Buhay po yun. So much as to shrink from death. Pinagtagumpayan na po ang lahat ng kilos ng kaaway sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus at sa pamamagitan ng ating mga totoo. Amen? Amen! Ganon ka-powerful! Ganon ang kapangyarihan! Ganon ka-essential yung ating life testimony. Hello, nabubuhay ka ba ngayon? Nag-iinit ka na ba? Na dapat ibahagi mo si Kristo sa iba? Amen po? Yung kaligayahan lang ng puso natin bilang anak ng Diyos, dapat ibahagi na natin. Amen? Sino yung nanay dito na magsasabi na dati laging gusto niya maraming pera, pero kahit wala siyang maraming pera, masaya siya? Amen? Pwede ba i-share mo yan sa iba? Kasi maraming nanay na pag walang pera, malungkot ang buhay. Di ba dati tayo din, pag wala tayong pera, nilalagdag tayo? Amen? Mga nanay! Totoo! Pag wala tayong pera, may lagnat, may sakit ang bulsa, hindi tayo makapagluto, hindi tayo makapaglaba, hindi tayo makapaglinis. Bakit? Walang energy kasi walang laman yung bulsa. Pero ngayon nasa Panginoon ka na, the joy of the Lord is our strength. Amen. Pag alam mong masaya ang Diyos, malakas tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung ating itong nakakatotoo, yan po ay napakahalaga. Sabi, ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamagitan ng dugo ng tupat ng katotohanan ipinangaral nila. Hindi sila takot na iyalay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ang problema po talaga, natatakot tayo. Alam niyo po, pag nabasa natin sa Aklat ng Pahayag, na ang taong duwag kasama sa mapupunta sa lake of fire. Ang pagsisinungaling, simpleng kasalanan, pagiging forward, duwag, kasama po yan sa mapupunta sa lake of fire. Kaya ayaw natin magpatotoo, nahihiya tayo. Sino ang amin na talagang inabot niyang mahiya? Unang-una, nahihiya ka kasi tutuksuhin ka. Uy, praise the Lord ka na pala. Tama? Tama? Ayaw mo magpatotoo kasi nahihiya ka na sasabihin, burn again ka na pala. Hindi born na, burn again. Sinunog ka na pala. Amen. Yung bang pangiti nyo, magsasabi ba ng totoo yan? Amen. Hindi kayo makapagbahagi. Kasi alam nyo na tayo mismo, hindi pa tayo nakakasunod. Amen? Amen po? Alam natin tayo mismo, marami pa rin tayong nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya mga kapatid, ipabago na natin buong-buo ang buhay natin sa Diyos. Hindi man tayo maging perfect, pero yung confidence to share God to others, magawa na natin. Bakit ito sinasabi ng Banal Espiritu sa atin ngayong umaga? Because we are on the last of the last days. Amen? Nararamdaman niyo ba darating na uli si Jesus Christ? Sa mga nangyayari sa kapaligiran. Gusto ba natin yung ating mga mahal sa buhay, kaibigan, ay hindi natin makasama sa buhay na walang hanggan? Di ba no, amen? Gusto natin makasama sila. Kaya before it's too late, mula sa maliit na bagay na ginawa
bagay na ginagawa niya, pwede ba ibahagi natin to sa iba? Kaya po ba natin? Oo, kaya nyo. Kaya nyo ikwento yung Batang Quiapo. Kaya nyo ikwento yung mga palabas sa TV di ba? Kaya mo ikwento yung chismis na narinig ko lang konti naikwento mo nun ng buong buo Amen? Hello! Hello! Di ba? Dapat mas ganado tayo magkwento ng kabutihan ng Diyos. Amen? Amen po? Ikwento na natin siya. Kasi yung ating pagkukwento, makapangyarihan yan para matouch ang puso at makakilala sila sa Diyos. Amen po. Kung nakita niyo po yung aking sinend sa GC, na isang lalaki na ulila, na unang ninakaw ay itlog, 20 beses nakulong, at siya sa kulungan ang tagalinis ng pupo ng mga kasama niya. May nag-share ng Word of God sa kulungan. Ayaw niya dahil galit siya. May galit siya sa Diyos at Muslim siya. Hindi tumigil yung pastor sa pag-share ng Word of God. Itong mamang ito na born again. Naging pastor pa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nasa GC yan ang AM and PM Prayer Warrior. Pagtsagaan mo. Unang binakaw niya itlog doon sa mga nagtitinda sa bus kasi nagugutom na siya. Wala siyang makain sa basurahan, kinakain na yung pagkain kahit inuuot. Ganon ang naging buhay niya. 20 beses nakulong. Pero sa kulungan, doon siya nakatakinig ng salita ng Diyos at patotoo kung papaano nagbabago ng buhay ang tao. Ang mensahe po ng Diyos ngayong umaga ay ini-encourage po tayo. Gumawa ba ng Diyos ang Diyos na mabuti sa buhay natin nung makakilala tayo? Hindi po yun maikakaila. Kaya ibahagi po natin yun sa iba. Amen po? Ipahayag po natin yung kabutihan. Sabi po, a strong and personal testimony is a spiritual weapon against evil. Para mapaglabanan mo ang galaw ng kaaway, armas ng kaaway sa buhay natin, ipatotoo mo ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Para hindi makapasok yung galit, hindi makapasok yung hinanakit, hindi makapasok yung tampo, yung selos sa puso natin, ipatotoo natin ang ipatotoo ang Diyos sa iba. Kasi sabi po dito, a strong and personal testimony is a spiritual weapon against evil. Laganap na po ang kasamaan sa mundo ito. Pero kung marami tayong magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos, malalabanan ang kasamaan sa pamamagitan ng ating patotoo. We can overcome the devil through the word of our testimony. Amen? Yung kapatid ko po, nung puputulan siya ng binte, nung kausapin ko po siya, ayaw niya na magpaputol. Gusto niya, kung kukunin siya ng Diyos, buo siya. Hinausap ko po siya, sabi ko sa kanya, ipaputol mo na yan, magpa-dialysis ka, para maging patotoo ka sa kabutihan ng Diyos. Ngayon po, naputol na po yung binti niya, nilagyan siya ng bagong binti. Pwede pala magpagawa ng bagong. Gusto niya magpagawa ng bagong binti? Hala ko, tulog kayo, amen kayo. Sino gusto mo magpagawa ng bagong binti? Wala, gising pala kayo. Dinawag po siya ng bagong binti. Kasama siya sa prayer and discipleship, prayer morning and evening, binura na kasi hindi na dinadialysis. Amen? Yung ating patotoo, pagbibigay lakas sa kapwa natin, matibay na sandata yan para ang galaw ng dyablo hindi makapasok kaninang tao. Amen? Amen po? Nahihikayat na ba kayo magpatotoo? Sino po dito ang nawala na ng sasain? Na may kumatok, nagpadala ng sinain. Sino dito yung katulad ng taga-gumao? Na wala siyang bigas, naghahanap siya ng makukunan ng bigas
bigas. Di ba? God is good. Amen. Kahit hindi ganun kalaki ang pagpapala, ikwento natin sa iba ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Sabi, sharing God's grace and power in our lives encourage others and glorify God. Paano natin sila maingganyo? Natanggapin si Jesus Christ as Lord and Savior ng kanilang buhay kung hindi natin sila kinukwentuhan. Amen? Amen. Di ba yung mga sinusubaybayan natin telenovela, kaya ang daming nanonood, pag kinuwento mo, ang ganda-ganda, manonood din yung kinuwentuhan mo? Amen po ba? Amen. Kaya kung Panginoon Jesus, ipagkukwento natin sa iba, maraming nakikinig sa atin, maraming makakalaya sa galaw ng kaaway. Amen po. Sa ating conclusion, sabi po, your past experiences become a testimony of God's present grace. Yung mga nakaraan natin, si Pastora po, more than 30 years na akong born again. Lahat ng aking nakaraan ay pwede kong ikwento bilang kasalukuyang biyaya ng Diyos. Amen? Yung mga mabubuti nating nakalipas na pwedeng ikwento sa iba. Katulad ng Israelites, hinawi ng Diyos ang Red Sea para sila makatawid. Di ba pag kinukwento mo yun, maraming namamangha. For 40 years, Israelites sa wilderness, pinadala ng pagkain ng Diyos, hindi nagutom. Yun po mga past experiences natin, yan po pag pinatutuon natin, yan yung God's present grace. Ngayon, yung biyaya ng Diyos sa pamagitan ng mga nakalipas nating patutuo. Kaya don't stay silent. Laksan mo sa katabi mo, huwag kang manahimik. Huwag kang magmukmuk. Ikwento mo ng masigla. Amen? Hindi nyo naman sinabi sa katabi nyo eh. Sabihin sa katabi nyo, huwag manahimik. Don't stay silent. Mga nasa online. Huwag tayong manahimik. Kung nagrarally sila doon, magrally din tayo sa kabutihan ng Diyos. Malakpakan po natin ang Panginoon. You don't need to be a preacher. You don't need to be a pastor. By sharing your story is enough to plant a seed of faith. Kailangan merong seed ng pananampalataya na matanim. Amen po? Amen po ba? Di ba pag nagtatanim tayo, buto? So, ganun din yung faith. Sa mga patotoo natin, merong buto ng pananampalatayang sumisibol sa puso ng kausap natin. Amen po? Amen. Your focus is always on God's power and mercy. Sabi sa awit 66:16, halika kayo at makinig kayong lahat na may takot sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo ang mga ginawa niya sa akin. Amen po? Sino dito ang bilib sa mga nag-share sa kalsada? Di ba? Nasa kalsada sila, salita sila ng salita, di po ba? Okay lang, kahit walang huminto, okay lang, kahit walang makikinig. Sa ating pong anniversary, doon sa clubhouse, sa harapan, maglalagay po tayo ng tent doon. Magpapatugtog po tayo doon ng worship song. Pag may lumapit po, kailangan makausap natin. Kwentuhan natin sila kung ano ang ginawa ng Diyos na kabutihan sa atin. Amen po. Pwede po ba natin palang ng Diyos? Sabi po, sharing our personal experiences of God's Word can reveal the truth of the gospel. Yan, maganda po yan. Ano ba ang katotohanan ng gospel? Ano ba yung gospel, Pastora? Lagi ko naririnig yung gospel. Ebanghelyo po. Ang gospel po, merong ipinanganak, anak ng Diyos na katawang tao. Sino yun? Jesus Christ. Di ba? Namatay sa krus para iligtas tayo sa kaparusahan ng ating kasalanan. Amen? After 3 days, nabuhay na maguli. Amen? 40 days, nag-minister ulit. At umakyat sa langit. Ang hinihintay na lang natin yung ano? Ano hinihintay nyo? Yun lang, hindi nyo alam yung gospel. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sa pagbabalik niya, susunduin
manatiling tapat hanggang wakas sa Kanya. Amen. Naintindihan po ba natin yun? Kaya kailangan manatili tayong tapat hanggang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, yung ating mga personal experiences ng kabutihan ng Diyos, inire-reveal dyan ang katotohanan ng gospel. Mateo 5:16, ang sabi po, ganoon din ang dapat ninyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao, upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihin nila ang inyong amang nasa langit. Kaninong ilaw ang pagliliwanagin? Ano? Ilaw natin! Amen! Dapat ang ilaw natin, hindi ganyan, no? Kumukurap-kurap, patay sindi. Dapat ang ilaw ng mga anak ng Diyos laging maliwanag. Nagsisilbing ilaw tayo ng sanlibutan. Yung buhay natin nagsisilbing ilaw, lakas sa iba, para maraming magpuri sa Diyos. Your life, my life, your action and my action serve as a powerful testimony of God's presence and work in you. Share it to others. Amen? Yung buhay natin lahat ang nangyayari sa atin, yan ay patotoo ng kabutihan ng Diyos at presensya ng Diyos na kumikilos sa atin. Our life testimony is essential and powerful. Hindi lang lugaw ang esensya. Natandaan niyo ba yun yung COVID? Ang lugaw ay esensya. Sabihin mo sa katabi mo, nanay, yung patotoo po ninyo ay mahalaga. Sige nga, pakisabi lang. Nanay, ang patotoo po ninyo ay mahalaga. Amen? Gusto niyo ba makalaya sa masamang espiritu? Ang buhay natin, ang pamilya natin? Lagi tayong makukwento. Sabihin natin sa mga anak natin, alam niyo ba, hindi niyo alam? Dapat wala na tayong gasol kahapon pa. Dapat wala tayong kinakain ngayon kasi wala pang pambili ng gasol. Pero dahil pinagtry ko yung gasol natin na wag muna siyang mauubos, nakapagluto tayo. Amen? Dapat kinukwento yun. Hindi yung kain lang ng kain. Alam niyo ba na dapat wala tayong ulam ngayon? Kumatok si sister, binigyan tayo ng ulam. Amen. Dapat ikwento natin yun. Amen. Anak, dapat hindi ka makakapasok sa school. Wala ka kasing baon. Pero may nagpadala sa Gcash ko, kaya nakapasok ka. Amen. Sino nakahandang ikwento yun? Kumanda kayo, magkwento kayo kasi papapalain kayo ng Diyos. Sino ang gusto ng pagpapala? Ayan na naman. Sino ang gusto ng pagpapala? Gusto mo ng pagpapala? Ikwento mo ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Amen? Lahat tayo may mga pautang dito. Di ba? Lahat na may pautang. Taas kamay. Hindi na nakabayad yung pautang natin. Nakalimot na. Amen? Parang tayo may utang din. Hindi na rin nakabayad. Amen? Sabihin natin sa Diyos, ibalik niyo po yung lahat ng lumabas na pera. Kayo po magbalik sa kaparaanan ninyo. Amen po? Alam niyo sa totoo lang, tayo ang nagwi-withhold ng pagpapala. Hindi tayo bine-bless. Kasi sabi ni Lord, kahit naman pagpalain ko ng pagpalain ito, pipi pa rin. Pinagpala ako ito nung isang araw. Hanggang ngayon, pipi. Alam niyo yung pipi? Hindi nagsasalita. Amen! Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pipi. Huwag kang pipi! Ikwento mo si Lord. Amen! Ikwento natin si Lord. Amen! Hallelujah! Pagtingin mo sa salamin. Si Pastora po, magsi-6'8". Pagtingin ko sa salamin, mukhang 50 lang ako. Lord, thank you! Di naman nila pa sa buhay niyo yun? Kasi ang hirap niyo i-please eh. Gusto niyo pa, milyon bago kayo totoo. Kahit maliit pala, ipatotoo na. Di ba? Ang kaya pagtiwala sa maliit,
baguhin, hindi na tayo pinagpala. Kasi ang daming ginagawa ng Diyos sa buhay natin, hindi natin sinasabi. Amen po? Lalo pag pera ang blessing, o sige, taas kamay. Sino yung maraming pera dito? Binless ni Lord. Hindi kayo pagtataas kasi baka may mangutang. Amen? Amen? O, totoong tanong. Sino ang hindi nauubusan ng pera? Lagi may pera? O lahat nagtaas kaya walang mangungutang. Tayo po lahat ay tumayo. Alam nyo, sa totoo lang, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin ang lalim, ang lawak. Awit po tayo, sukdulang biyaya. Sobra-sobra po ang biyaya ng Diyos sa atin. Pasalamatan po natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pag-awit. Nawa, sa mensahe ng Diyos sa atin ngayon, hindi na po tayo mapipigilan, magpatotoo at magpasalamat. Kailangan po ang pagpapasalamat sa Diyos na bumunahan ng mga anak ng Diyos. Na para siyang popcorn, pag niluluto, putok ng putok ang mga patutuon. Amen? Hindi kailangan napakalaki ng pagpapala bago natin bigkasin dahil kung gusto natin matapos ang galaw ng kaaway sa buhay natin, lagi natin ipatotoo ang kabutihan ng Diyos. Hindi ba tayo magaling? Ipatotoo na natin, magaling na tayo sa ating karamdaman. Dahil pineclaim na natin by faith, pinagalingan namin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sukdulan po ang biyaya ng Diyos sa atin. Hallelujah, Jesus. Let's worship the Lord. Let's sing a worship song na galing po sa ating mga puso. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang biyaya na hindi nagwawakas sa kanyang habag na walang natapos. Ora baba siya.
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya ko. Mga kapatid, sa mga anak sa pananampalataya, sa mga nasa online, sa aming service sa inyo, muli narinig ko po ang tinig ng Diyos na nagsasabi, don't limit God. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kamangamangang bagay, miracles, hindi lang isa. Maraming milagro at kamanghamangang bagay ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Basta isipin lang natin sa oras na ito na mahalaga at importante ang ating mga patotoo. Ipahayag natin ang lahat ng kabutihang ginagawa ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw sa mga tao na nakakatapong pagpala natin. Salamat Ama sa lahat ng pagpapala, sa proteksyon, sa provisyon, sa kagalingan. Alam namin, Panginoon, di natin dapat limitahan ang kapangyarihan mo sa aming buhay. Thank you, Father God, for your word. Salamat po, Ama. Glory to the living God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen po. Ang ating pong pagsasaluhan ngayong umaga ay matatagpuan sa Malakias 3:8 hanggang 12. Sabi po dito, ako si Yahweh, hindi po kayo lubusang nililipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Ay, 8 pala. Sorry. Wala 8 hanggang 12. Sabi dito, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikapung, bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang mapupunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat Panginoon na mga salita mo, Lord God, nawa Panginoon, unawaan namin Panginoon ang hindi papangyari sa umaga nito, Panginoon. Ibabahagi sa umaga nito, Lord, ikaw Panginoon ang magsalita at mangusap sa aming Panginoon. Hallelujah, ang umaga, Lord Jesus, ang aming Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Sabi dito sa verse 10, sabi dito, dalhin ninyo ang buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Binibigay po natin mga ating ikapo at offering na ginagagamit po ng ating church para po matugunan yung pangangailangan ng ating church sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Yung mga ginagamit na sa suha, maging dito sa ating church, yung mga bills na binabayaran natin. Sabi dito na subukan natin ang ating Panginoon. At ang bagay na ito, kung hindi bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos ng mga saganang pagpapala. Sabi nga ni Pastora, di ba, huwag natin limitahan ang ating Panginoon
Ganon din sa ating pagbibigay. Huwag nating limitahan ang ating Panginoon sa pagbibigay natin ng ating ikapol. So, lahat naman tayo, wala naman tayong pananim na pinagkukuhanan ng ating mga bunga o yung ibibigay natin na per-10 na bahagi, kundi yung ating mga sahod. Sahod ng ating mga asawa. So tayo lang yung pinagkakatiwalaan ng ating mga asawa. So gawin natin na unahin natin yung pangangailangan o ipagin natin agad-agad yung ating ikapo. Set aside na natin dahil yung 90% na maiiwan ang ating Panginoon na magpapalakulit. So sabi nga nila, yung iba yung, lalo na ngayon, pag ganitong peta, yung pet sa niligro. Pero ang anak ng Diyos, hindi na nararanasan yun. Kahit na 100 o 200 na lang, 200 na lang nasa bulsa natin. Pero kung pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon, hindi yun mauubos. Kung pinagkakatiwala natin lahat-lahat sa ating Panginoon. Na i-bless natin ang church, maging ating mga pastor. Yun yung sekreto na tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Yung blessing, hindi yun mauubos. Kung gagawin natin yun na uubos sa ating puso. Kaya, di pastora, hindi, yung mga pastor natin, hindi sila walang sahod. Pero sa ibang churches, sabi malalaki mga sahod nila. Dahil inuobliga o obligasyon ng mga member na ibigay yung parang love gift nila yon sa kanilang mga pastor. Dahil sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain, ating spiritual. So, nawa, matuto din natin na ipagkaloob sa kanila yung mga pagmamahal natin sa ating mga pastor. Tayo manalangin at kawakan natin ang ating mga kaloob. Lord God, hallelujah Jesus. Hallelujah. Worship the Lord God. Hallelujah. Salamat Lord sa mga kapitong Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Na hindi namin kalipad namin, O God, hallelujah, na dinitihan, Panginoon, lalo-lalo na Panginoon sa aming pagbibigay, sa aming church, Lord God. Hallelujah. Dahil, Lord, ang iyong pangako, Panginoon, ay sa Lord, langit, Lord God, subukan ka namin, Panginoon, na hindi mo kami pagpapalangin, Pagkus, Lord, pagpapalain mo kami ng siksik-ligis at maapaw na pagpapala, Lord God. Ganoon din, Panginoon, mga nasa labas, Panginoon, ang aming church, Lord, na nagbibigay, Panginoon, ng seed faith, Panginoon, sa aming iglesia. Pagpalain mo ito, Panginoon, na ibalik mo sa kanila ng siksik-ligis at maapaw na pagpapala. Itong aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Father, maraming po salamat sa tagumpay ng aming gawain. Naniniwala po ako na nangusap po kayo at tumilo sa bawat isang naririto. Father God, dalangin po namin, mas lalo mo pa padaluhin ang biyaya at pagpapala sa inyong anak. God, sa buong isang linggo na aming kakaharapin, dineclare po namin muli, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming kailangan. Divine protection, Father God, ipagkaloob po sa aming lahat. At higit sa lahat, Lord, iligtas mo kami sa lahat ng kalamidad, Panginoon, na nararanasan ng aming bansang Pilipinas. Naniniwala po kami, O Diyos, na ang buhay ng iyong mga anak ay hawak ng iyong pamahal. Thank you, Father God, sa oras na ito na wala po kami ibang itinataas at pinasasalamatan kundi ikaw lamang aming Diyos na buhay. Itaas po natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos sa langit. Tanggapin ang bawat isang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at makikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayon tayo lahat na mapayapa. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos at ipatotoo natin ang lahat ng kabutihan niyang ginagawa sa ating buhay. To God be the glory. This is our prayer in